Kapatid, may mga araw ba na parang pagod na pagod ka na? Hindi lang katawan mo ang pagod, pati puso mo. Sa kakahanap mo ng sagot, trabaho, relasyon, pera, aliw, mas lalo kang napapagod. Pero sa gitna ng paghahanap mong iyon, may pangako ang Diyos. Isang simpleng pangungusap na puno ng kapangyarihan. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Jeremiah chapter 29 verse 13. Hindi ito inspirational quote lang, ito ay paanyaya ng Diyos sa'yo. Ang Diyos ay hindi nawawala. Pero minsan, tayo ang naliligaw. Tayo ang nakaka-distract. Sa sobrang dami ng notifications sa phone, deadlines sa trabaho, at pressures sa buhay, nawawala ang focus natin sa Kanya. Pero ang magandang balita, hindi nagtatampo ang Diyos. Hindi siya nagsasara ng pinto. Naghihintay lang siya na lumapit ka. At ang pangako niya, matatagpuan mo siya. Kaya ngayong umagang ito, i-pause mo muna ang lahat. Yung isip mong gulo-gulo, yung pusong punong-puno ng tanong, bitawan mo muna. Dahil sa susunod na mga minuto, mananalangin tayo ng buong puso. Pero bago tayo magdasal, alamin muna natin, ano ang ibig sabihin ng tunay na paghahanap sa Diyos? Una, ang paghahanap sa Diyos ay hindi panandalian lang. Hindi lang ito tuwing may problema o kapag may kailangang matanggap. Ito ay relasyon. Parang relasyon sa magulang, sa asawa, o kaibigan. Kailangan ng oras, pakikinig at pagmamahal. Pangalawa, ang paghahanap sa Diyos ay nangangahulugan ng pagtanggal ng hadlang. Anong mga bagay ang humahadlang sa paglapit mo sa Kanya? Pride, takot, galit sa ibang tao, pagod sa buhay, sobrang kabisihan. Kapag hinayaan mong manatili ang mga ito, parang naka-earphones ka habang may bumubulong sa iyo ang Diyos, hindi mo siya maririnig. Pangatlo, ang paghahanap sa Diyos ay pagtitiwala. Kahit minsan parang tahimik siya, maniwala kang gumagalaw siya. Hindi lang natin agad nakikita, pero tiyak ang kilos niya. Gusto mo ba ng mas malinaw na direksyon sa buhay? Ng kapayapaan sa gitna ng problema? Ng lakas kapag nanghihina ka na? Ang sagot, hanapin mo ang Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Sabi sa James chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Ang Diyos ay mas malapit kaysa sa akala mo at mas handang magpakita kaysa sa inaakala mo. Pero hindi rin madaling journey ito. Araw-araw tayong hinahabol ng distractions. Social media, stress, trabaho, takot, ingay ng mundo. Lahat gustong agawin ang atensyon natin sa Diyos. Pero ang pangako ng Diyos ay nananatili. Hanapin mo ako at matatagpuan mo ako. Alam mo, ang paghahanap sa Diyos ay hindi lang para makakuha tayo ng sagot. Ito ay para makilala natin siya. Mas malalim, mas personal, mas totoo. At habang hinahanap natin siya, unti-unting nagbabago ang puso natin. Unti-unting inaayos ang direksyon ng buhay natin. Tingnan mo ang mga halimbawa sa Biblia. Sina Abraham, Moses, David, Maria. Mga ordinaryong tao na may extraordinary faith. Paano nila naranasan ng Diyos? Hinahanap nila siya ng buong puso. Hindi sila perpekto, pero determinado sila. At sa bawat paghakbang nila sa pananampalataya, nagpakilala ang Diyos. Kaya ngayon, itanong mo sa sarili mo, buo ba ang puso ko sa paghahanap sa Diyos? May mga bagay ba na humahadlang? Mga distractions na kailangan mo nang bitawan? Ngayon ang tamang panahon. Ito na ang moment mo para muling lumapit sa Diyos. Kaibigan, sabayan mo ako ngayon sa isang makapangyarihang panalangin. Buksan mo ang puso mo, damihin mo ang bawat salita, at hayaan mong ang Diyos ang mangusap sa iyo habang nananalangin tayo. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama naming nasa langit, punong-puno ng karangalan at kapangyarihan ang
ang iyong pangalan. Niluluwalhati ka namin, itinatampok ka namin sa aming buhay. Maraming salamat sa regalo ng buhay, sa araw-araw mong biyaya, at sa pag-ibig mong hindi nagmamaliw. Salamat sa kapayapaang binibigay mo, sa pag-asang gumagabay sa amin, at sa grasya mong nagbibigay lakas. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala. Pinipili ko rin pong patawarin ang mga nagkasala sa akin. Linisin mo ang puso ko, Panginoon. Baguhin mo ako. Tulungan mo akong alisin ang mga hadlang na humahadlang sa paglapit ko sa iyo. Alisin mo ang mga distractions, kalabisan, at makamundong hangarin. Sa pangalan ni Jesus, winawasak ko ang lahat ng koneksyon at tanikala ng kadiliman na pumipigil sa aking paglago. Liwanagan mo ang buhay ko, Panginoon. Ituro mo ang tamang landas. Ipinapahayag ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na hindi masasayang ang paghahanap ko sa iyo. Tulungan mo akong mas lalo kang makilala, mas lumalim ang pananampalataya ko, at mas tumibay ang relasyon ko sa iyo. Gawin mo akong patotoo ng iyong katapatan at tuparin mo ang iyong mga pangako sa buhay ko. Tulad ni na Abraham at iba pang hinanap ka ng buong puso, gawin mo akong ganun din, Panginoon. Palakasin mo ang aking pananampalataya kapag hindi malinaw ang daan. Paalalahanan mo ako na ikaw ang matibay kong sandigan. Turuan mo akong magtiwala, magpasakop, at sumunod sa plano mo. Baguhin mo ako, Panginoon. Gaya ng clay sa kamay ng potter, hubugin mo ako ayon sa kalooban mo. Naway makita sa buhay ko ang kabanalan mo, ang pag-ibig mo, at ang kapangyarihang bumabago. Lumalapit ako sa iyo, O Diyos, may pusong puno ng pananabik. Punuin mo ako ng iyong presensya at kapayapaan. Palalimin mo ang relasyon ko sa iyo bawat araw. Naway maging kagalakan ng puso ko ang makilala ka pa. Samahan mo ako ng mga kapatid sa pananampalataya na masigasig ding naghahanap sa iyo. Magtulungan kami, magpalakasan at magtuloy-tuloy sa paglago. Gawin mong totoo sa buhay ko ang katotohanan ng paghahanap at pagkakatagpo sa iyo. Hayaan mong maging buhay na patotoo ang bawat araw ng aking pananampalataya. At sa oras na ito, habang sinasabi ko ang panalangin ito, kasama ang bawat nakikinig, salamat sa bawat pusong nagpapakumbaba sa harapan mo. Sama-sama kaming humahawak sa iyong pangako na kung saan may 2 o 3 nagkakatipon sa iyong pangalan, naroon ka sa gitna nila. Basbasan mo kami, Panginoon. Gamutin mo ang mga may karamdaman. Ibigay mo ang pangangailangan ng bawat isa. Tagumpay, kagalingan, at kasapatan, aming tinatanggap sa pangalan ni Jesus. Salamat sa banal na Espiritu, aming tagapag-aliw at gabay. Ikaw ang aming lakas at karunungan. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan, at kaluwalhatian magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Kung na-bless ka sa panalangin ito, i-type mo ang salitang Amen sa comment section. Idineklara ko na ang lahat ng pagpapala ng panalangin ito ay mapasayo na ngayon sa pangalan ni Jesus. I-share mo ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aming channel. Maaari ka ring mag-iwan ng prayer request sa comments. Ipapanalangin namin yan at pati ibang mananampalataya sa buong mundo ay makikiisa rin sa iyo sa panalangin. Manampalataya tayo. Manalangin tayo. Sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian. Pagpalain ka ng grasya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo.